Ka-Express, may pag-asa at may napakagandang balita mula sa Gilas Pilipinas Camp na maaring magpabago sa mukha ng ating pambansang kupunan. At ayon mismo kay Head Coach Tim Code, hindi pa final ang desisyon ng FIBA ukol sa eligibility status ni Kenton Malyora Brown o QMB at Ange Kwame. Para sa marami, ito ang pinakahinihintay na good news para sa ating front court. Patuloy na isinusulong ng SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas na maaprobahan ang kanilang status bilang local players, hindi bilang naturalized. Kinumpirma ni Coach Tim na we are still working on his FIBA clearance para kay QMB at malinaw niyang sinabi na we don't see him as a naturalized player. Ang pag-asa rito ay nakasalalay sa claim ni QMB na nakuha niya ang kanyang Philippine passport bago pa siya nag-16 years old, ang pangunahing requisite ng FIBA para sa local status. Samantala, para kay Ange Kwame, ang pag-asa naman ay nakasalalay sa kanyang matagal ng paninirahan dito sa Pilipinas, kung saan siya ay naglaro para sa Ateneo at ilang national team tournaments. Ang SBP ay umaasang i-reclassify siya bilang local dahil sa kanyang residency at matinding integration sa basketball culture ng bansa, tulad ng rare case ni Chris Newsome. At kung magtatagumpay ang SBP sa parehong kaso, isang napakalaking bentahe ito para sa Gilas dahil lalawak ang opsyon ni Coach Tim sa frontcourt, lalo na't iisa lang ang pwedeng naturalized player bawat FIBA game. Sa ngayon, hindi pa final, pero malinaw ang direksyon, may malaking pag-asa pa rin. Ka-Express, ang pinakabagong balita mula sa Gilas Pilipinas Camp ay nagbibigay ng matinding pag-asa para sa ating frontcourt, ang posibilidad na tuluyang maaprubahan si QMB bilang isang local player ng FIBA. Ito ay magiging isang game changer para sa Gilas at ang direksyon ng usapang ito ay nagmula mismo kay Coach Tim. Sa kanyang panayam sa fast break, mariin niyang kinumpirma na ang SBP ay patuloy na nagtatrabaho para sa FIBA clearance ng QMB. Ang pinakamahalagang pahayag niya, we don't as yet see him as a naturalized player, na siyang nagbibigay ng malaking indikasyon na merong matibay na basihan ang kanilang laban para sa kanyang local status. Ito ang uri ng good news na matagal nang inaasam ng bawat Pinoy. Ang susi ng laban na ito para sa local eligibility ni QMB ay nakasalalay sa kanyang particular na provision ng FIBA, ang Article 3-20.a. Ayon sa alintuntunin na ito, ang isang manlalaro ay maaring maklasify bilang local kung makuha niya ang kanyang passport ng bansang kanyang kinakatawan bago ang kanyang 16 na kaarawan. At sa kaso ni QMB, ito ang kanyang pangunahing argumento. Kung mapapatunayan niya at ng SBP na nakuha niya ang kanyang Philippine passport sa loob ng panahong iyon, magiging legitimate ang kanyang claim bilang isang local player sa mata ng FIBA. Ang 6'10" na Sandro na dating miyembro ng University of the Philippines Fighting Maroons na nagbigay ng kampyonato ay isang malaking asset. Ang kanyang tangkad, athleticism at husay sa rebounding at depensa ay siyang magbibigay ng kagyat na tulong sa Gilas, lalo na sa gitna. Kung siya ay tuluyang maklear bilang local, hindi lang siya ang makikinabang, ang buong programa ng Gilas ay makakuha ng napakalaking tactical na bentahe na siyang ating susuriin sa susunod na bahagi. Ka-Express, kung ang kaso ni Kenton Malyora Brown ay nakasalalay sa petsa ng kanyang pagkuha ng pasaporte, ang pag-asa naman para kay Ange Kwame na maging local ay nakasandal sa isang provision ng FIBA. Particular na ang Article 3-20.b na siyang nagbibigay ng Exceptional Circumstances Clause. Sa kasalukuyan, si Ange Kwame ay naturalized player pa rin. Siya ang binigyan ng Filipino citizen sa pamamagitan ng batas, pero sa mata ng FIBA, ang pagkuha ng passport pagkatapos ng edad na 16 ay karaniwang nagpapalagay sa isang player bilang naturalized, anuman ang kanyang residency. Pero ang kwento ni Ange Kwame ay may potensyal na maging isang bihirang pagbubukod, katulad ng kaso ni Chris Newsome. 3-20.b ay nagpapahintulot sa FIBA Secretary General na muling i-classify ang isang manlalaro bilang local kung mapatunayan na siya ay matagal nang naninirahan sa bansa, naglaro sa mga domestic leagues o paaralan
at nagpapakita ng matinding integration sa basketball culture ng bansa. Si Ange Kwame ay perpektong akma sa bawat kriteria. Halos isang dekada na siyang naninirahan dito sa Pilipinas. Nagtapos siya ng kanyang high school dito. Nagpakitang gilas sa UAAP kasama ang Ateneo Blue Eagles at naglaro sa PBA D-League pati na rin sa EASL. At siya ay aktibong bahagi ng basketball landscape ng Pilipinas at ang kanyang pagsama sa iba't ibang national team tournaments ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa bansa. Ang SBP ay kailangan lang magsumite ng isang matibay na petition sa FIBA na siyang magpapakita ng lahat ng mga puntong ito at gagamitin ang President ni Chris Newsom bilang bahagi ng ebidensya. Kung makikinig ang FIBA sa apela ng Pilipinas, hindi lamang ito magiging isang panalo para kay Ange Kwame, kundi para sa buong programa ng gilas na matagal nang naghahanap ng solusyon sa dilema ng naturalized slot. So ka-express, kung sakaling tuluyang maaprobahan sina QMB at Ange Kwame bilang local players ng FIBA, hindi lang ito magiging magandang balita para sa kanila, ito ay magiging isang strategy revolution para sa Gilas Pilipinas. Ang pinakamalaking benepisyo rito ay ang pag-unlock ng ating naturalized player slot. Alam nating iisa lang ang pwedeng naturalized player sa bawat FIBA tournament. At kung parehong magiging local sina QMB at Ange Kwame, nangangahulugan lang ito na ang slot ay magiging ganap na luxury option para kay Coach Tim. Maaari niyang gamitin si Justin Brownlee para sa kanyang chemistry, leadership at clutch scoring, o si Jordan Clarkson para sa kanyang NBA level star power at shot creation nang hindi na kailangang isakripisyo ang mahalagang big man presence. At higit pa rito ang pagiging local ni na QMB at Ange Kwame ay magbibigay ng gilas ng isang walang kapatay na frontcourt depth. Isipin mo ka-express, magkakaroon tayo ng hanay ng mga bigs ay hindi pa natin nasaksihan sa gilas at ito ay magbibigay ng napakalaking tactical na flexibility para kay Coach Tim. Kaya niyang magpatupad ng iba't ibang lineups depende sa kalaban, mula sa Twin Towers formation hanggang sa small ball na may maraming shooters. Ito ay magpapahirap sa scouting ng mga kalaban at magbibigay ng mas maraming paraan para makipagkompetensya ang Gilas sa Asia Cup at sa hinaharap. At sa huli, ang posibilidad na ito ay nagmamarka ng isang bagong era para sa Gilas kung saan ang talento at eligibility ay nagtatagpo upang lumikha ng isang kupunan na mas malakas at mas handa na harapin ang mga hamon sa international stage. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.